Handa na po kayo. Kumain ka na ka? Kumain na po ako, konti. Ano pong gusto niyong pag-usapan? Yan. Saan tayo magsisimula? Hindi ang akin ko, hindi yung istorya ng buhay ko. Simula na lang po tayo kung kamusta kayo ngayon. Kamusta po kayo ngayon? Ayos naman. Miski may sakit, nakakabarik pa. Anong masakit po sa inyo? Wala na akong kasi nung nararamdaman nung ako nagkasakit sa puso, parang nung naghimala ako nung parang nawala yung sakit ko sa puso ko . Gusto akong operahin ng doktor, ako'y ayaw. Sabi ko, bahala ng Panginoon. Sabi ko, iba kung kailan ako ng Panginoon, di bahala ng Panginoon, pero hindi ako pa-opera. Ayaw nyo? Ayaw kong pa-opera. Bahala na ikaw ang Panginoon ng Diyos. Ay, sa edad ko ka namang itong 84, ay di, matanda na rin naman, bahala ng Diyos. Simulan natin yung kwan, Sige po. yung istorya. Bago nyo nakilala si Lola, sino po Hindi, yung... ganito muna. Sige, kayo po. Kung saan kayo pupunta sa Lola? Hinilang ako Apo. ng April 16, 1941. Po. Sa edad kong 84, ay hindi ko kalaing magkaanak ng 13. Pero in mga 13 ngayon yan, ay binuhay ko sa pamamagitan ng sikap, pagpapagod, pagpapawis. Gusto ko, may pangarap ako sa buhay na talagang gusto kong maganda ang buhay namin, na ako'y magkaanak. Sapagkat ako'y nung panahon rin nakaranas ng halos hindi nakakain, isang kain lang maghapon, bata-bata pa, hirap na hirap kami sa buhay. Na hindi ko kalain ngayon, kaya ako'y istorya buhay, ako'y nagtagumpay sa tulong din na aking mga anak at sa pagsisikap ko. Kaya ako'y tinulungan din ako ng Diyos. Sa 13 kong nangyari, di pinagsikapan kong ako'y, yun nga, gumaling ang buhay. At para magbigyan ko ng magandang kinabukasan ng aking mga anak, hindi ako nagsipag. Hindi ko naiintindihan ang hirap. Malakas naman ako . Hindi pa natalab yung Ayos lang po. Hindi pa Kung natalab saan kayo nagtagumpay. Oo. Tapos, yun nga, hindi ko kalain yung magkaanak ko. Ang aking mga anak ay 13 nga. 4 ang lalaki at 9 ang babae. Di ba kaya 13 4 ang babae at 9 ang lalaki. ano po mga pangalan nila? Ay nako, ay hindi ko na mababaybay, marami Ng mga anak Oo, sige. Ang ano ko ngayon ay Alanda ang panganay, Mirle ang segunda, si Dayon ang pantatlo, si It pang-4, si Doring, si Raquel, si Isya, si Layla, si Mano, si Nonay, si Bert, si Venus, si Din. Tama. Tanda ko pa, pero ang pizza lang. Hindi ko masasabi kung anong pizza. Yan.
Sabi ko kung nung ako'y kasalan, talagang hirap na hirap ang buhay ko. Nung nag-asawa ko, hindi ako laing gayon pala ang pag-aasawa. Ako'y nag-asawa ay 19 years lang ako. Nung ako'y mag-asawa, 19 years. Wala ako sa... Wala ako sa sarili pa na yung pala gayon pala may pamilya. Nung ako'y magkaisip ng tatlo na ang anak ko. Si Landa, si Merle, at si Dayon. Diyan ako hirap na hirap diyan ang panahon yun. Dahil hindi ko alam ang gagawin. Magulang ko, hindi man ako tinutulungan na para katulad ko nga ang mga anak ko ginagabayan ko. Ngayon, ay sila, magulang ko, palibasa walang-wala din, hindi ako magabayan nila. Sarili kong sikap talaga nga rin. Di na ako magkaisip na, ay nung anak ko nga ay tatlo, ay nung paapat yun, nandiyan ako nagising sa katotohanan. Yung pang-apat na yan, nagising ako. Nung tatlong yan, halos naluha-luha na ako sa paghihirap. Ni pinsan, ni kamag-anak ko lang natulong sa akin. Dahil ako noon, ay di tamad. Tamad ako, wala akong alam sa buhay. Ay nag-asawa ko, nag-asawa ko noong 19 nga, hindi ko alam mga gagawin. Pinilit lang ako ng aking amang mag-asawa na. Sabi sa akin na, mag-asawa ka na. Dahil ang ama ko may sakit. Malapit na mamatay. Bago ako naman nagmamatay di mag-asawa na. Yan. Pero kung maraming katipan. Katipan ko tatlo Ngayon, ang gusto ng aking ama ay yun nga, lola mo, yung si Haning ang pangalan. Niligawan ko. Nagkasundo kami. Nagmahalan kami. Mahal niya ako at mahal ko siya. Hanggang sa dumami ng aking anak na yan. 13 yan. Yun nga, dinako ko nga sa pagsisikap. Maglaga ako ng baboy. Sari-sari, mga manok, mga pagkakitaan. Doon ako nagsipag. Nagising ako sa katotohanan, gayon pala may asawa. Yun. Wala naman akong bisyo. Wala akong chicks. Dahil ano pa chicks, wala naman pera. Ay di, sa buhay ko, talagang ginawa ko ang araw at gabing ako'y nagdudukol ng lupa, naghalahalaman ako. Noong 1970s na yan. Yun. Magtanong sa akin. Para akong magising ang aking kon. Saan po kayo nagde-date ni Lola? Aba, yan, maganda. Pagka kami talagang gusto namin kami nanonood ng sine. Yan. Katulad ng Fernando po. Oo, yan. Fernando po ang unang yung Fernando po Ano pang palabas? Yung Perlas ng Silangan. Tagal na panahon na. Ano pong paboritong pelikula ni Lola? Alin? Paboritong pelikula? Ay, marami siya. Basta gusto lang niya, di manood. Manonood, kakain kami. Pag nakakain kami sa restaurant, di manonood ka ng sine. Yun. Maligaya siya, masaya siya pag kami nakapanood ng sine. Yun ang hilig ko Hilig din niya yung manood ng sine. Pagkatapos po ng sine, ano pong ginagawa niyo ni Lola? Ay di, mabait naman niya sa mga anak
lagi yung mga anak naman, iniintindi niya lagi. Mabait naman. Talagang naging asawa ko, maswerte ako sa naging asawa dahil kay mabait. Miski may kaunting ligalig, mabait naman. Mm. Pag maligalig si Lola, nakukuha niyo po sa pangungunawa. Abay, oo, yun. Ako yung manawin eh. Mabait ako sa asawa. Mabait ako sa mga anak. Hindi kami nagkakagalit na kami nagbababag, hindi. Pag siya galit, naalis ako. Di wala siyang kagalitan. Pag ako'y galit, alam naman na yan na ako'y galit na hindi siya naimik na. Kaya kami hindi na kami nagbababag, hindi kami nagkakagalit. Yun ang kabaitan ng aking nag-asawa. Namatay siya ng January 17. January 3, 2003, nung siya mamatay. Edad niya ay 59, nung siya mamatay. Ano pong naging sakit niya? Yung atake sa puso at tapos yung na ilang beses ma-hospital yun eh. Nakasakit pa yun sa baga. Ay kinumatay naman na di atake na nga sa puso. At tapos yun, lahi ng mga may atake eh. Sa dami ng aking istorya ng buhay, hindi ko maintindihan kung saan umpisan eh. Sabi ko gusto. Sino na lang po yung kasing ugali ng nanay nila? Sino sa mga anak yung kasing ugali ng nanay? Ay, mahirap paliwanag eh. Dahil ang anak ko mababait kasi dahil isa lang naman ko doon. Si Dory naman hindi yun lang nakakon doon. Medyo maligalig nila konti pero mabait naman. Hindi naman. Lahat ng mga anak ko mabait eh. Ang magulang naman hindi nilapastangan. Ako naman hindi nilapastangan din ng mga anak dahil mababait din mga anak. Kung anong nakikita sa magulang, hindi yun ang nakikita ng mga anak. Yung sabi ko sa iyo, pag ikay mabait sa magulang, ipagpapalain ka ng Panginoon. Ako'y pinagpalaan ng Panginoon. Alam ko tinulungan ako ng Diyos eh. Kaya ako'y nagtagumpay sa buhay. Ano pong mga pangarap ni Lola nung dalagita pa siya? Pangarap din na yung magpaaral. Ako'y talagang pangarap ko. Talagang magpaaral mga anak eh. Para sabihin na sa edukasyon ang paraan para ang tao ay magtagumpay. Edukasyon talaga the best yan sa buong mundo eh. Kaya ako nagsikap na patulo ng pawis. Madaling araw pa ako nasa halamanan na tagdodoko ng lupa. Magtatanim ako ng mga halaman para makapagbihit. Nagpamba ko sa eskwela. Kaya mahal sa eskwela eh. Ano pong mga halaman? Mga kalbasa, talong, upo, sari-sari yung halaman ay tinatarim ko noon. Sari-sari. Kami magkasama katulong. Natulong siya. Madaling araw pa kayo nasa kaingin na. Naghahala na, dudukol-dukol na lupa, papawis. Malakas ang katawan ko noon, panahon noon. Pagmata ko pa eh. Noong panahon yun. Mga ilang hektaryo ang Ay, tinataniman may niyo? isang tara lang yung lupang yung sasaka ko hanggang naging akin. Gawa ng nag-ladder form, binigay sa akin na mayaman yun. Yun na halaman ko yun. Eh napagbigay naman yun dahil nagdadala kahirapan. Napagbigay na or na 50 milyan tayo. Pero yun, ang pinagparal ko sa akin mga anak, yung jeep na yun. Sa Maynila. Pero may 3 college ang nag-aaral ko sa Maynila.
Opo. ay pure yun ang nasustinto. Dahil nung una, marami akong baka, marami akong baboy. Sa pagsisikap ko, ako'y nakabili na ng ng baka, baboy. Tapos marami akong pasanglaan, nyugan, sagingan, tubigan, nakasangla sa akin yan. Isa na ako sa, hindi pa mayaman, marami na akong pera nun. Parang nabulok ang sinahing sa akin ng ang pera. Sinuwerte ako noon. Siguro bigay din ng Panginoon sa akin yun. Di ako kinuha ang pagpapaaral sa mga anak. Sila muna sila muna dyan muna nag-umpisa sa Monsillo. Pagka-graduate ng grade 6 sa Lutukan. Pagka-graduate sa Lutukan, Maynila na. Pero tuloy ang aking paghahalaman, tuloy ang aking pagkuha ng mga baboy. Inabot ang baka ko ay nasa mga 30 ulo. Baka, bago ang baboy ko ay makita 20 ulo yan, nasa paiuhan yan. Nung masisoy ko ng linggo-linggo ang sa bulugan ko mayroong 7, 5, dala sa lipa, binibiyay sa lipa. Yan. Diyan napakarami na, para ako isang mayaman parang akala naman ni Dumpire nung unang tawag niya sa akin noon pa. Don? Oo. Porperio? Gawa na marami na nga akong kabuhayan. Ah, Marami na nga akong mga lupa, pasanglaan, tubigan, nyugan, mga sagingan. Minyugan ako na pinakikita ko nasa 7,000 na, diba? Nasa 7,000 na yung nakakawit na yun. Ayan, yan. Ang kilala na nga ako sa buong kwando na ako parang may mapira na. Nung pumatak na ng Maynila, diyan, utay-utay ng, mo 3 college. Si Landa, si Merle at saka si Dayan. 3 college siya sa Maynila. Isa si Kwan nakatapos ng engineer, si Landa. Si Merle, si Raquel Inars. Si Dayan na electrical technology. Nakagraduate yung 3 yan. Doon ako napaluha. bakit po? Inaubos ang aking mga baka. Baboy. Pasang lang ko ubos. Nung makagraduate si Landa kung marami na akong utang Ang manuyugan ko at sagingin nakasangla na. Sabi ni Landa, tatay, tanda ko hanggang ngayon. Ipagbili ho niyo yung jeep na yan. Yung sasabi ko kaninang may jeep ako. At ako'y mag-abroad. Hindi nagdalawang salita siya sa akin. Bili ka. Napagbili ko yun ng 26,000. 26,000 lang. Yung saraw. Bigay ko lang, danda ito. Napagbili sa jeep. Walang tayo. Saan akong punubi? Kaya hindi ko istorya ko na yung medyo pag naalala ko yung kung Pero naman mamaya ako tatapusin yung nagtagumpay ako. Yan, nung mapagbilian, tingnan mo na. Kakapit-kapit na laway mo. Konti lang po. Yung binigay yung 26,000 kay Landa, ano yun? nagpunta na siya ng Grace. Opo. Sa Malisabi, siya ay nakatapos ng engineer. Magpunta naman siya sa Grace. Nagtagumpay siya sa, ibig sabihin, nakasakay siya. Nagpunta ng Grace. Yan. Huwag may kong pera, hindi uwi na ko sa Sariaya. Kami sa Sampaloc kami natira noon Sancho Panza, Sampaloc, Manila. Pasig. Hindi, Sampaloc nga. Sampaloc? Sampaloc, Manila. Ah, okay. Sampaloc, Manila, yun nasa gitna nasa Maynila yun, Kamanila. Nung may bigay ko nga yan, nakabrod naman si ko, nagtagumpay siya, hindi siya napiki.
walang-wala na nung may pagbili ko, nabigay ko pera. Naisip 10 siya, wala. Bus. Hindi pa kami yung damit. Opo. Hindi nung nabigay ko yan, awa ng Diyos nagtagumpay nga siya. Nakatapos naman si Raquel. Ano po tinapos? Nursing. Nursing. Bago si Diane Elicat Kunogje. Mhm. Tapos na lahat yan. Ngayon, nung katapos na, umuwi na ako ng Sariaya. Nagpanibagong buhay. Napaya ka, Ano pong ginawa niyo yung napaya ka kay mga anak. Bakit Ay po? ba, itubal ako eh. Wala na ibili ng damit, wala na ibili ng bread. Ay, ubus na. Bus na po. Wala, ubus na. Baka, marami, baboy na pakarami, yung pasang laan eh. Ubus. Opo. Sa pagpapaaray yun. Opo. Hindi ako nagloko. Inubos lang. Kaya sabi ko, hindi ako nagsisisi na ubos. Dahil napapag-aral ko naman ay mga anak. Hindi ako nagsisisi. Napaluhara ako na kung sabi ng aking mga kuwan, ba't ikaw ay nagkagayan? Kaya wala eh. Pinaaral ko sa aking mga anak eh. Bahala ng Panginoon Diyos. Lagi Panginoon Diyos ang aking sinasabi. Yan. Di parang silanda naman nagpunta na nga ng Grace. Nagtawid siya ng Canada. Wala pang 1 taon nagtawid siya ng Canada. Diyan ngayon, nung makatawid siya ng Canada, diyan ngayon umpisa nag-utay-utay na padala ng pera. Padala ng mayroong 20,000. Mahal ka pang pera noon. 3 buwan lagi napapadala, nakabayad-bayad ako ng utang. Opo. Hindi po nakakaipon, nakabayad ng utang. Nung makabayad ng utang, sabi nila, tatay, papagawa ng bahay. Aba ng Diyos, tuloy padala. Silang dala, wala nang ibang kakapatid pa. Silang naman, di tulong pagpapaaral sa mga nahuli. Opo. Sila kaya nakatapos halos lahat yung mga inikon, tulong-tulong. Pero tuloy ang kanyang papagawa ng bahay. Biglang nagpadala ng 75,000 din, tandawan nun eh. 75,000. Pagawa ng bahay. Tuloy ang paggawa ng bahay, tuloy ang paaral hanggang sa nakatapos nga sina Raquel ngayon, karoon ng nakatuwid ng Canada bago si Doreen. Yun, tinulungan magkakapatid sila nagtulong ng pagpapaaral sa nahuli. Kaya nakatapos halos sa ang hindi lang nakatapos dyan, hindi si Mano. Si Berto may graduate din ng high school lang eh. Pero yung 10 ay di nakatapos lahat. Nakatapos. Na hindi ko kalaing sa tulong-tulong na din ng magkakapatid kaya nakapagpatapos ang gayon. Opo. Ayan, di awa ng Diyos sa pagsisikap ko. Ay di kaya lang gumaling-galing ang buhay namin. Kaya utay-utay nagaling ang buhay, nakakatulong-tulong na. Opo. Yan. Hanggang sa kami mag-asawa na ipetisyon. Parito. At naging Canadian citizen na si Landa eh. Mhm. Pero nung our petition, 3 na naririto. Si Raquel, Doreen, nato na yan. Yan. Diyan nag-umpisa ang aking pamumuhay na uti-utay na kung sa nakabayad ako ng utang. Ang bahay naman, uti-utay na nagawa na hanggang sa ngayon biro mo na sa laki yun tapos na halos. Mhm. Oh. Isa lang ako nagdudukol ng lupa na sa kaingin. Madaling alas 3 pa na madaling araw, nagdudukol na papapawis. Yun. Pag naalala ko yun,
Nindot tong pinitisyon na kami na aking nilanda. January 16, 2000, no kung may petisyon dito. Kami mag-asawa, petisyon po dito. Tourist, hindi pa citizen. Madaling araw pa'y kagulo na sa bahay. Wala, pipis namin kumpleto na eh. Kumpleto ng aming piris na paparito na sa Canada. Opo. 2 jeep ang nakaparada. At nung una naman ni Uso yung hatid, di marami naghahatid. Mga manugang, 2 jeep kami. Ihatid kami mag-asawa, 2 jeep kami sa Naiya. Opo. Yeah. Sa madaling araw pa hindi, kagulo na nga, kakainan, kung sa kayo maghahanda ng pagkain na pagdating doon, pagdating sa airport, kakain. Gayon ganun una eh. Maraming dalang pagkain at hindi ko daw kakain sa airport. Yan. Ito na nga. Pagdating doon, kainan. Maya-maya di nihatid na kami sa airport. Nervous ako. Kami mag-asawa. Aba hindi maintindihan. Bakit kung saan kami madala yun ang aming nasa isip eh. Kung saan kami madala babago. Ang magaling naman at may mga nakausap ko ng mga Pilipino yung nagtatanong kami. Unang sakay nyo sa aeroplano, di ba? Ngayon, di sabihin, nung may kami dyan, ayos na, sila bumalik na kami, inipasok na kami. Inipasok kami sa loob. Hinga tubig. Kapit-kapit. Tagay. Para Unti lang po. kalahati. Yan. Para mabuhay ang aking istorya. Pagkasakay po ninyo ng aeroplano, Yan. Ay kami. Nakupo na kami ng ilula dito sa kami. Nung nasa itaas na, opo. hindi ako takot. Ay ba, nga ngayon, puta yung gumayon. Yung kami nasa itaas na. Tumining ng aeroplano. Ginayang ko aking sarili. Ako, honey, ano ba ka? Ikaw, ano kita ka pangarap? Kita kinangarap, ano ko? Di kami tawanan. Pero ang napayak sa kaligayahan ko sa isang mahirap lamang at sumugdo ka lang po punta na ibang bansa. Opo. Diba? Ay, sino maniniwala kay mga karating na ibang bansa magdudukalaan ng lupa. Isang pag ako nangungatao ngayon, minumura pa ako ng aking mga pinsan. Magpapaaral ka, at pala naman kaya. Bibili ko ng bigas, hindi makautang. Opo. Nakapayo ko yun. Marami kang anak. Sa mga pa hindi makautang. Mumurahin ka pa na pero magpapaaral ka, hindi mo pa na makaya. Yun ang ko sa akin. Hindi kayo nagpatalo sa mga sinasabi nila. Hindi. Hindi ako malis na ako. Okay. Di ako naalakad, di ako nakatingala, naiyak. Ay, Diyos ko. Hanggang kailan po itong aking pinapasang ito sa aking buhay. Halos sunog ko na ang mundo sa problema. Marami kang anak, marami kang utang. Wala pang magpautang. Wala namang magulang na nibian na put mo, hindi wala na to. Basta sarili ko.
Kaya wala akong utang na loob sa aking mga ako na ikamay. Pero hindi ako naganti ng gano'n. Ang puso ko'y mamon eh. Hindi ako naganti ng masama. Yan. Ay di nung kami na sa aeroplano na. Nagkakakuha na kami, ginigising ko kami. Ano nga, natulog, tiga ka na sa aeroplano. Para nakaharap eh, para nakaharap. Hindi ka. Nag-stop over kami sa US, Opo. sa state. Stop over. 18 hours siya tayo, pamula Pilipinas hanggang state, 18 hours. Oh. Tapos kami lumapag nga sa US. Sakay uli kami. Nung nasa itaas na kami uli, yung palang wala pa isang oras, state at saka ito, Canada. Hindi ako naman nasa salamin. For 55 minutes. Ay kita ko na agad ang mga ilaw. Sabi ko, ay Kimore, ay ito na kami. Ito na Canada, ikaw. Toronto. Ito na ikaw, Toronto. Toronto kami. Magsabi di, ang sumalubong naman sa akin, di yung tatlo. Si Landa at si Raquel at si Dory, yung tatlo. Doon sa bahay pa namin, doon sa Belvedere. Doon. Dito yung welcome me, maraming handa. Yan. Nung kami inasa ko na, nag-aalis na nagtula kami. Kami nasa kama na. Kita narito na nga sa Canada. Di pa maniwala. Di pa maniwala na narito kami, nakahiga na kami. Hindi kami, yapusan kami. Tuwan-tuwa. Yun. Naku, kinabukasan naman ang hilo. Ang snow. Ay, January 16 2000, ay kailuhan ng panahon mo. Kailuhan. Yun. Nakatakbo lang ang 3 buwan, inatake ang lolo mo. Natake. Na-stroke. 3 buwan lang kami dito sa Toronto, na-stroke. Hindi siya nagbabalisa na. Umuwi na tayo. Baka dito ko pumaraw ang kanyang. Ikaw ko sasama. Sabi sa sasama ka. Baka hindi. Hagano ko nakating dito. Tapos babalik ulit. Gumaling. Napagaling ng mga anak. Hilot sa umaga nilanda. Halili sila maghilot. Magatapon niya hilot ang yung lula. Napagaling. May. Gumaling. Ay tinamaan uli. Kadalawang tama. Hindi na makalakad. Naka-wheelchair na eh. Ay di, sabi sa akin eh, ako uwi na talaga, hindi mahalindi. Inihatid na. Sabi sa akin, sasama ka. Ako, hindi. Ay naku, hindi na. Sasama na ako. Sabi ko, sasama na ako. Baka may ma-homesick ako dito eh. Baka ma-homesick. Sumama na ako. June 28, 5 bola kami nagbalik Pilipinas na kami. Tourist lang kami. Yun. Nilagaan pa ng 3 taon bago pa namatay. Namamatay nga di January 3, 2003, namamatay siya. Pero 3 taon pang inalagaan ng maestro. 3 taon pa. Ayan, edi ganon. Ano pong pagkatanda niyo sa huling alaala? Mga huling araw ni Lola? Saan po kayo noon? Tanda na. Nung mga huling araw ni Lola? Saan po kayo? Ay di, na-RSTin ako doon. Ang nag-aalaga naman di mga anak ko, maraming anak ko kung di ako bagay mo. Hindi na ako nag-alaman nun.
Inalagaan nyo na lang po siya. Oo. Hindi, siyempre, yung bahay na yung malaki na. Kasi ako utay-utay ng napapaganda. Opo. Sinalayla nag-alaga. Yung huling anak ko nag-alaga. Sinalayla. Basta maraming anak ko nag-alaga nun sa kanya bago namatay. Pero siya ko na hindi nakabalik, sinalanda, hindi nabisita yung ina bago namatay. Ilan yun? 3? Hindi nakabalik. Hindi nakita na nila na namatay. Gawa ng nato siya sa Canada eh. 2003, nung matay si Palit, January 17 pala, January 17, 2003, nung mamatay. January 17, 2003. Opo. Hindi yun. Nakailang buwan, 5 buwan. May 3, Opo. 2003, pinaparuto uli ako dito. Pinapagbakasyon. Opo. Doon ako mabalo. Pinapagbakasyon ako dito. May 3, 2003. Ay, di ako may nagtagal dito. Nakasang taon ako dito eh. Kaya nung mag-apply ako ng tourist, hindi na, delay na ako. Hindi na ako payagan. Kasi ako yung overstaying ako. Po. Overstaying. Nung mag-apply ako, hindi na payagan eh. Yun nga, overstaying. Ngayon, ito naman si Dean, ay nakapasok naman yung kanyang papers para immigrant, makaparito. Opo. Yung pala, hindi siya pala makakaparito kung hindi ko ako kasama. Hindi ako makaparito kung hindi ko siya kasama. Kaya nagsama kami pa dito. Nandun po ako sa araw ng pagsundo ninyong dalawa. Nandun po ako. Pagsundo sa inyo sa airport. Oo. At ni Tita Del. Ganun. Nandun po ako. Anong kami magpunta? Opo. Ayun. Ay di 2010 naman noon. Diyan September 20, 2010, parito ako. Naging immigrant naman ako. Opo. Noon. Immigrant si Kone, di dala ko. Kaya ako nagka-pension. Pagdating ko may pension agad ako eh. Pero kakunti pa. Yung pension ko lang eh, kaya mayroon dumating in 960, pa isang buwan 300. Yun, nung dating ikon, pa 20-20 lang, 50, gano'n, utay-utay. Opo. Pero nung ako maging citizen, doon lumaki ang aking pensyon nung maging citizen. Opo. Eh, nagwanta ko may 11 taon naman eh, bago ako naging citizen. Doon lumaki ang pensyon. Doon utay-utay ako nagtagumpay sa buhay. Doon utay-utay ako. Hindi ako nakakalimot sa Diyos eh. Hindi po. Hindi. Talaga lang. Diyos ko po laging halos umagat hapon ako yung dadasal. Pinagkalooban ako ng Diyos na. Kaya sabi ko sa iyo, pagbabait sa tao, wala ko inagabayado, wala ko sinasaktan, ako pa nasasaktan nila. Hindi ko yan. Dahil ang mababay maganda, may puri at dangal pa. Ang magpapakababa, pinagpapala, ako na yun. Pwede mo eh. Ayan, hindi ka iyo yan. Sa akin po to. Yan po yung sa inyo. Ano pang gusto mo malaman sa akin? Diyan na nag-utay-utay na ako ng ano eh. Talagang nagpabalik-balik na ako.
Hindi na sa bumbisi ako Philippines, Toronto, Canada, Philippines, hindi na sa bumbisi. Nakalista ko sa akin eh. Ang pagpunta ko ng Pilipinas, pagbalik ko ito, nakarecord sa akin yan. Opo. Ang nakarecord. Ano Kaya- po pong gusto niyong gawin sa buhay? Aba, hindi... Gusto ko umuwi na ng Pilipinas. May ibig sabihin eh, kung hindi ko magustuhan sa Pilipinas, babalik na ulit ako dito. Pero pag ako'y hindi ko na gustuhan nga, hindi ako babalik dito. Pag nagustuhan ko naman, tatagal ako doon. Hindi sa susunod yung pag-uwi, hindi na po kayo babalik. Hindi ko pa, wala pang tiyak. Ibig sabihin, hindi sigurado pa. Pag hindi ako nagkaigi doon, hindi babalik ako dito. Kaya ako nag-iipon ng pera. Opo. Sapagkat sa Pilipinas, kawawa kapag walang pera. Opo. Kung sa kung hindi ka, wala kang appeal sa mga tao pag wala kang pera. Kaya pag uwi ko, ipon ako ng pera. Mm. Ganon. Kaya ikaw sabi ko sa'yo, mag-ipon ka ng pera. Kaya kahit pagpunta sa Pilipinas, hindi ka lalaitin ng mga ko. Kaya ang Canadian, walang pera. Oh, ay digi, nasaktan na puso mo. Oh, hindi ako yun. Yung sasabihin nila, ginagawa ko na yung parang nag-iipon ako ng pera. Para pagdating ko doon, kung may mautang, konti hindi ko may misala, konti Kung may hingi, bigay. Hindi ako madamot. Pagkat masama ang madamot na tao. Ganun. Kaya ako pinagpapala ng Diyos. Dahil di po kayo madamot. Mapagbigay kayo. Oo, mapagbigay ako. Hanggang sa ako, mayroon, hindi na ako binabayaran. Mm. Marami ang utang sa mga anak. Marami. Oh. Ilan lang walang utang sa akin. Ako lahat, basta dumay sila. Ang katulad ko, ako na may malakas. Hindi man ako nagugutom. Ay, may, hindi ko, yung akin sa mga anak na naman ako makuha Dahil yung mga anak, pagdating ng panahon, mahal naman ako na yung mga anak eh. Opo. Oo, kaya ako naman sila kinuha. Wala namang, hindi ako malaki yung mga anak. Ramdam ko sa yung mga anak eh. Dahil mabait naman ako, hindi ko naman sila minumura, hindi ko sila galit, hindi ko pinapalo. Yan. Kaya sabi ko sa iyo, pag mababait, sabi ko, mabait yung mga magulang, mabait, hindi mo mababait na sila. Yan, ang pangaral ko sa iyo. Hindi masama yung pangaral sa iyo dahil pinagpapala ng Panginoon, nagpapabawa. Mm. Hindi mo matataas, nawawala. Okay na po yan. Tama na po yan. Yan, Pag-inom. yan. Anong... Ano pa pong gusto niyong gawin sa Pilipinas? Ang bala ko sa akin ko, sabi nga ng mga anak, huwag na daw akong magpigri, huwag na daw akong ano-ano pang negosyo, huwag na ako doon may pera. Opo. Ang akin naman, gusto mo ipag-aliwan ako eh. Mhm. Nung maaliw ako, sa mga halimbawa ko papakain babaw, di ba? Tapos, ako daw ay magpasarap sa buhay. Tama po. Ano kita may pasarap? Ay, ano ka sarap ang buhay? Ay ako may maaluan. Ano man gusto may bibili ko. Mm. Nasabi ko lang, kaya natatawa sila, ay kailangan naman ako may chicks. Aba, hindi masaya pag wala eh. Opo. Hindi masaya. Hindi ako tinatawanan nila. Taba, doon ako masaya. Mm. Pero kung wala akong chicks, hindi ako masaya. Bakit po? Masaya ako sa aking mga anak. Masaya ako sa aking mga anak. Wala man akong masasabi sa mga anak. Mahal ako ng mga anak. Ibig sabihin, bukod yung pagmamahal sa chicks, ang puso mo iba eh. Opo. Kaya sabi rin daw, ako daw hindi natanda. Ibig sabihin natanda, hindi kasi nung na parang mukhang bata. Oh. Yan ang sikreto. Ano po yung sekreto? Ay, di yun nga. Pabata ng puso, Ano pong pambata ng puso? chicks. Pero ikaw naman, pag may pamilya, hindi pwede. Ako naman wala eh. Mm.
Hindi ko makisasabi sa inyo, gawin mo yun. Hindi po. Ikaw may pamilya. Ako may wala eh. Mm. Wala maghahabla sa akin, wala magagalit sa akin dahil wala man akong asawa eh. O, kaya ako'y open. Okay. Yan. Pero nung ako'y mag-asawa kami, wala akong bisyo. Opo. Hindi ako, ang bisyo ko lang, di bare. Mm. Yun lang. Pag-iinom po. Oo, pag-iinom lang. Araw-araw, lasing ako. Ah. Ang katuwiran ko ay di dadaanin ko lang sa pag-iinom mga pagpaparal sa aking mga anak. Mhm. Nalilimutan ko problema eh. Talaga po. Pag ako nag-iinom, dahil marami akong pinapag-aral, ang tawag dito, nag-high school eh, mayroon 3. Ang nag-elementary eh, nagkakailan. Oh, Opo. problema yan. Eh, sa dami ng anak ko nga. Mm. Ay, dinadaan ko na sa painumin. Wala, problema ko. Ay, man ako na iyong lola dahil pag ako may lasing eh, hindi ako niya payabayaan, tumulog sa sahig. Yun yung maglulugaw, ang gusto ko lugaw pag ako lasing eh. Talaga po. Hindi ako sinusubuan, no? Nakahiga ako sa kanyang hita. Ah, po. Doon ako sinusubuan. Ang katigay, pag kinamagahan ako eh, nagagalit. Bakit ako, oy, honey, hindi mo naman ako pinakain. Ba? Ako pa minura. Ay puta, halos ka ang kaldero, kainin mo na eh. Ay, hindi ba sasabihin mo ito, bakit ako pinakain? Ay ba, sure eh, hindi ko naman akala ko hindi mo pinakain, gutom eh. Yun ang ugali na yung luna nung nabuhay. Pag walaseng, hindi ko naman mamumura. Hindi ko gagalitan. Kasi latagin na yung, ang iyong ko, latagin na diyan. Lalatagan ako na yung mga anak. Higala ko. Ay, paglugaw mo ko. Gano'n, yung lugaw ko siya. Hindi niya ako minumura pag walasing. Hindi yun. Uupo siya sa akin kung ako doon uuna at susubukan ako. Gano'n kamala ko na yung lula. Kita na ay mga anak. Alam na kayo mo na ginagawa sa akin. Kaya ang aking mga anak, walang kung sa asawa. Hindi baliw sa asawa, walang murahan. Hindi nila narinig kami magmurahan eh. Na ikaw, putang mo rin, hindi. Wala kami nun. Wala po. Pag nakarinig sa iyo ng anlo na mo nagawa, sasampalin ka nun. Talaga po. Oo, nung nabubay ka, huwag kang puputang, ina mo, walang hiya. Ay, naku, ayaw. Ayaw mo, ayaw nung gano'n. Malas yung sa buhay. Talaga po. So, madisiplina sa salita si Lola. Naku, huwag ka makakanig ng magkakagat yung mag-asawa. Pag sinayit at saka si Dory inuunay kakagalit. Kung anong basag ka, pupuntahan nun. Pupuntahan, mumurahin yung mag-asawa. Tigil sila. Nakikialam. Nakikialam. Pag tama, pag mali na. Pag mali, siyempre makikialam pag mali na. Ang ugali man ni Dory nung iba hindi katulad ngayon. Nag-iiba ang tao eh. Iba ugali ni Dory nung una. Kaya laging babagan yung mga asawa ni Iyit eh. Ay pupunta naman ng kanyang ina, mumurahin. Ay paligid sila. Kayo na gayon. Hanggang sa nagbabago nga eh. Ang ugali. Mabait na ngayon. Ayos na ayos. Nasa buhay ko ngayon, pag na ako nag-iisa, nag-iisip ako. Ano po yung Akalain ko nga nangyari sa buhay ko ito kung nagtagumpay sa buhay. Dahil lagi sabi, siguro gawa ng Diyos din. Paano? Na ako mapagkukumbaba. Maunuin ako, wala akong ganito tao. Yun po ba yung sekreto? Oo, mabait ako. Hindi ako nakikipag-away, hindi ako nakipagsagutan. Miski ako kung anong iparating sa akin, hindi ko naiintindihan. Wala akong galit. Kaya, bilbil mo sa akin. Siyempre, ang tao, pag maunawain at magpakumbaba, ang Panginoon Diyos, nasa Biblia yun eh, nagpakumbaba, pinagpapala. Ako yun. Okay. Mahal ako ng Diyos. Kaya ako nagtagumpay sa buhay.
Yun. Naniniwala po ako doon. Oo, totoo to yun. Huwag kang mga api, alam ng Diyos yan. Mm. Pero minsan yun pala numako nang ko ako may humingi ng tawad sa Diyos. Minsan may nangyari sa buhay ko na nakalimut ako ng kalpe, gantong kalaki, Oh, puno ng pera, po. cellphone, pera. Ang nagdadala sa akin noon ay ang kawalan. Oh. Noong parang ako makalimut noon. Mm. Kapisan ko pa noon ng bibay. Abay, dinampot ko. Naipa ako kaya sa Sariaya. Naipa ako sa Sariaya. Ginayon ko. Kalpe. Punta ko doon, sa malayo ko binuksan. Opo. Ay, pire. Siyam na daan, 900, may higit. Oh. Ay, may cellphone pa. Ano? Oo. Eh, di ako tanto. Ay, marami akong utas tindahan. Mm. Kaya ka pala, hindi ko naisip na ibalik sa may-ari o tawagan sa kuwan. Ang nagdadala yung kawalan niya. Mm. Ganito. Nung di nakailang araw, kami naman ang bibay nag-aalaman doon sa Ilaya, doon sa tayo ni na nunay ngayon. Ako yung nag-take ko ng pipino noon, tanim ako pipino. Opo. Di ako mayroong gayong bumba, yung bumba na may guma yung sakbad sa ere. Ay pagdating ko sa bahay sa atin, wala. Ay, hindi ko alam na nalaglag. Hello. At saka yung cellphone, narito, nalaglag din, nawala din. Ay, puta nga na. Naisip ko, puta nga na, binuwi na agad ako. Gusto ko yung bayad agad. Mm. Yan. Nisip ko na yun. Ay, huminga akong tawad sa Diyos, patawarin niyo at ang nagdadala ang kawalan. Hindi makakaisip ka rin, hindi mo siya uli. Natawag yung kuhan. Natawag yung may-ari ng cellphone. Ay, hindi ko sinasagot. Ay, hindi ko maibalik ang pera eh. Mm. Oh. Pero yung cellphone ay pagbili ko na rin. Oh. Ay, nagdadala nga yung kawalan. Ang isa pa, nung ako kaya naputol ang paa, Bakit? ako may kinuhang bag, yung garbage. Opo. Di kasi yung pagkahwibis doon sa Belvedere, ay yung garbage yung kinukuha ng kuhan, Basurahan. basurahan, ay nariyan sa tabi ng kasada. Yung kakao garbage yun. Binuksan ko. Ay maliit ang kagayon. Hindi ko na binuksan. Eh pag-asa ko garbage eh. Mm. Di na ako natira pa rin akong kinalayla nung panahon ko yun. Doon ko binuksan. Wah! Ay may cellphone. May singsing. May bulukan. Marami sa amin marami. Ay ito ngayon ang maisip ko. Nung maputol pa ako. Bago ano po ito nangyari yun eh. Kaya ako naisip, ay puta na, pinarusahan agad ako ng Diyos eh. Mm. Pamulaan, humingang tawad ako sa Diyos. Diyos ko, hindi ko na ulitin. Opo. Basta makalimot ako, at kung sino man ang may-ari, ibibigay ko yan. Lalo ngayon ako, hindi naman ako naghihirap. Para mahalin lalo ako ng Panginoon Diyos. Ganon. So, benelect niyo po? Talagang itinibusisipang basta ako makalimot kay kahit anong mga isasauli ko sa may-ari kung may tatanggap. Lalo ngayon, ako naman hindi nag-iirip. Narusahan niyo naman. Sabi ko, humingang tawad Diyos yung papatawarin po ninyo ako. Hindi ko alam na nangyari ngayon. Ito, puto na ito. Hindi nagtagal inong kayo makalimot nung ngayon. Hindi nagtaputol pa ako. Mm. Ay di kakagyan, pinarusahan agad ako. Bilis niya po magtrabaho sa ating mga sala. Ha? Bilis niyang gumanti sa ating mga sala. Ay, isiin ko ni pag tayo nagkakasali, hingat tayo ng Panginoon sa Panginoon Diyos. Mahirap. Pamula nun, isip ko nung wala, pag nagkakuha na ako hindi na, kung ano man ang
konti lang po. Kalahati. Yeah, oo. Oy. Sige, ako na. Anong aking istorya pa sa'yo? Anong... Share lang po muna ako. Sige. Ito ko ihidin. Ihidin ako, ihidin. Sige, ikaw muna.